Yung tayo nagpipray talaga at hindi lang for our concern. No? Actually, mga kapatid, kapag tayo laging concern sa iba, maraming magmamahal sa iyo. Opo. Hindi lang 'yon. Ultimo ang Panginoong Hesus ginawa ito. John 17. Ginawa niya ito. Ano? Kaya wag nating mamahinain, mamaliitin at wawalaing halaga that we mention others in prayers. Ha? Kaya opportunity yung may nagre-request sa iyo, prayer request. Bakit? Kasi hindi maliit na bagay yan. Hindi yan gagawin ng apostol, hindi gagawin niya ng mga propeta, hindi gagawin niya ng Panginoong Hesus mismo kung wala lang. So, let me emphasize to you na ang panalangin, tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, ay magaling. So, wag tayo tumigil na kapapanalangin. Yung ating ginagawa pagka prayer meeting, ginagawa natin pagka midnight, ilan na gayon? Isang iglesia na eh. Ano? Ay bahala, Panginoon. Anong mahalaga? Hindi tayo ang ipinapanalangin na gano'n. Tayo ang nananalangin para sa kanila. So ako yung paniniwala, mga kapatid, ang pinagpipray dito ni Apostol Pablo, mananamnam naman natin eh. Ang kanya panalangin dito, mga kapatid, ay hindi ang pangunahin ay material. Ano ho? Kung ating tatuloy-tuyin, ang deep concern, ang main concern ng prayer ni Apostol Pablo sa taga-Epeso ay hindi sila'y maging mayamang material. Hindi sila ay magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Hindi sila ay magkaroon ng ikta-iktaryang properties, magkaroon ng mga palasyong bahay. No, hindi yan ang main concern ni Apostol Pablo. Taluy-tuloy natin ang talata at natuloy-tuloy naman natin na talagang kanyang concern para sa kanila ay yung mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Are you with me? Nakakalungkot lang kasi. Ano? Bukod sa minamahina na natin ang panalangin, pag nanalangin pa, ang concern, hindi ang Diyos mismo. Hindi ang spiritual na bagay. Ay, yung bang spiritual na bagay, yung bang mga material na bagay, all these things lang yan sa Panginoon. Pero laging siyang si keepers. Amen? Alam mo mga kapatid, magkakaroon tayo ng tamang pagkukumahog sa bagay ng lupa kapag kumahog muna tayo sa Diyos. Are you there? So the prayer of Paul for the Ephesians. Well, una, verse 15 and 16. Faith. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, verse 16, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. So andoon, sabi ng verse 15, pakibalik. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus. Kasi mga kapatid, mahirap ipanalangin ng taga-Epeso kung hindi pa naman talaga sila believer na inaasahan lumago. Ang main concern ni Pablo, hindi na maligtas sila. Kasi nakita ni Pablo yung dalawang mahalagang patunay na ito talaga yung mga anak ng Diyos. Kasi nandun yung faith at yung love unto all the saints. Ay yung mga kapatid, ang tunay na pananampalataya, hindi pananampalataya lang, nagmamanifest yan sa gawa. At yun sabi nga ng Galatia, ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. So, ako po yung iniwala mga kapatid, na ang pananampalatayang ito, na ipinagpapasalamat ni Pablo sa kanila, sila'y nagagalak dahil
ang Ephesian na believers ay nagpakita ng dalawang evidences of genuine Christianity. Ang two evidences of genuine Christianity ay yung pananampalataya kay Kristo at pag-ibig sa ibang mga mananampalataya. Amen. Ngayon, kapag tunay na mananampalataya, ako po iniwala mga kapatid, kapag tunay na mananampalataya ka, salamat, may bukod kay Pablong nagpipray at kayo kung tunay kayo mananampalataya, tumalabat o hindi, kayo pinagpipray ko. Pero kayo hiniwala, lahat ng tunay na mananampalataya, magpapatuloy talaga yan. No? Ano man ang daanan mo, ang tunay na mananampalataya ay makakapagpatuloy hanggang wakas. Kaya kayo mananampalataya. Time will tell. Na? Pero kapag tunay na mananampalataya ka, tutuloy ka talaga. Digat may talata sa Matthew 24, ang magtiis hanggang wakas. Maliligtas? Tama ba yon? Tama ba ang Bible? Magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Kaya ang Kristiyano dapat nagtitiis hanggang wakas. Pero pag binasa din naman natin ang Revelation, doon sa tribulation period, kaya silang nakakapagtiis ay dahil ng kanilang pananampalataya. Tingnan po ang Revelation 13 verse 10. Revelation 13 verse 10. Kung ang sino man ay sa pagkabihag paruroon siya. Kung ang sino man ay papatay sa tabak, ay dapat siyang mamatay sa tabak. Narito, ang pagtsatsaga at ang pananampalataya ng mga banal. Kaya may pagtsatsaga dahil ang pananampalataya ng mga banal. Eh mga kapatid, ang focus ni Apostol Pablo sa taga-Pilipos o taga-Epeso, pinagpipray ay ang kanilang pananampalataya. Tatagal yan kung ya'y tunay. Kasi mahirap ipanalangin ang hindi naman mananampalataya. Mahirap panalangin magpatuloy kapag ang pananampalataya ay hindi tunay. Lumuhod ka ng patambling-tambling. Gumulong-gulong ka ng pananalangin. Hindi ubre yan kapag fake ang pananampalataya. Hindi mali ang salitang ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Dahil ang tunay na ligtas, magtitiis talaga hanggang wakas. Hindi tayo good for 1 month. Kaya nga perseverance of the saints. Kaya nga magpapatuloy. Bakit ang pananampalatayang ito hindi atin, ito'y Kanya. Kung ito'y atin, at ang mananampalataya ay hawak ng Ama, hawak ng Anak, may tatak ng Espiritu, walang makakaagaw. Magpapatuloy talaga yan. Kaya masarap ipanalangin magpatuloy ang Kristiyano kung tunay na Kristiyano. Ngayon, kung hindi pa Kristiyano, hindi panalangin natin maging Kristiyano. Are you a Christian? Ang 14 verse 12, ano sabi ng 14 verse 12 ng Revelation? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. May pagtsatsaga talaga pag may pananampalataya. Sa totoo na, kung hindi ang ating pananampalataya ay tunay, matagal na tayong lusaw. Are you with me? Tinan yung nahasik sa mabuting lupa, nagbubunga ng may pagtitiis. Pero yung natanim sa batuhan, tinanggap ng may galak, pero hindi naunawaan. Yung isa pa nakinig pero hindi naintindihan. Ay bakit? Hindi naman talaga interesado yung pag walang pananampalataya. Yung isa tinanggap ng may galak, emotional lang. Pero bato pa rin ang puso. Ang isa naman, natanim sa dawagan, pero dahil sa pagsumakit ng bagay ng sanglibot, ang ito'y umiinis sa bini at hindi nagkakaroon ng bunga. Pero yung natanim sa mabuting lupa, matapos mapainggan ay nagbubungang may pagtitiis. Alam nyo, pag mabuti kang lupa, may pagtitiis talaga. Kaya wag kang mag-expect langit na. Wala ka pa sa langit.
At wag mo isipin ikinasa langit talaga. Wag na sana tayo nagugulantang sa mga problema dahil wala pa tayo sa langit. Amen. Alam niyo po, ang paglagong espiritual ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Panginoon at pag-ibig sa ibang mga mananampalataya. Hindi tayo pwedeng sabihin yung sinabi ni Cain, "Am I my brother's keeper?" The very fact na tayo pinagpipray sa iba, tayo ay believer, at tayo ay concerned sa ating kapwa believer. Kumusta ho kayo? Nagpipray ba tayo sa kapwa mananampalataya? Daming malulungkot ng buhay, ano? Parang kayo rin. Na? Bakit naman? Ganyan yung buhay. Naranasan din yan ng mga unang Kristiyano. Hindi tayo nag-iisa. Naranasan din nila yan. Pero tayo makakapagpatuloy kung tayo mananampalataya. Ang pananampalataya kay Kristo ay foundation ng Christian life. Walang Christian life kung walang faith. So paano kayo pag-pray lumago? Wala ka namang faith. Pero kung ikaw naman ay may faith, masarap ipanalangin dahil magpapatuloy talaga yan. Tama. Salamat sa Diyos. Ako inabot ng kanyang biyaya way back 1986. Ngayon ay 2026 na. Ay nakakatuwa naman. Kaya may pananampalataya at may pag-ibig sa kapwa mananampalataya. Hindi po pwedeng walang pakialaman. No? Huwag kang mabuhay sa iyong sariling daigdig lang kung tunay kang mananampalataya. At yan ang prayer, anong makita niya ang inyong pananampalataya at pag-ibig. Kasi yun ang evidences na ikaw ay belong sa Christianity. Ang iyong pananampalataya at ang iyong pag-ibig sa kapatiran. Mahal ba natin ang kapatiran? Okay, number 2. Tingnan po natin ang verse 17. Verse 17. Ano po ang verse 17? Hindi, ang number 1 ay faith. Kita mo na yan? Okay. Verse 17. Saan yung mga nilagay ko din eh? Tingnan po ang talata. Ang panalangin ni Pablo, nung matapos makita nila ang pananampalataya, so, pinapanalangin talaga nila ang kanilang spiritual growth, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang faith. Yamang meron sila. Ito ay pandalwa, yung mananampalataya, ay upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Kristo. Ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso ay ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Kristo ng Ama ng Kaluwalhatian ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Then, pagdating sa verse, tapos na pala yan. So, ano ang prayer request na pandalwa? Bago ko bigyan ang punto. Ito ay bahagi ng panalangin ni Pablo para sa mananampalataya sa Efeso. Ulitin ko, hindi siya pangunahing nananalangin para sa material na bagay. May nabanggit ba diyan? Upang ipagkaloob sa inyo ang 3 hektarya, at ang 3 milyon, at ang 3 sasakyan? Hindi yun eh.
Alaala natin si Solomon ng manalangin, ano? Hindi mo hiningi ang haba ng buhay. Hindi mo hiningi ang kayamanan. Hindi mo hiningi ang buhay ng iyong mga kalaban. Ang hiningi mo ay karunungan. Ay nung tama ang hiningi ni Pablo, ibinigay din ng Diyos yung hindi niya hinihingi. Kaya ang Diyos po, ibinibigay lang niya ang tama at kabuntot din naman doon yung mga ating kailangan. Kasi mali tayong magpatas ng pangangailangan. Ang nakakalungkot, ang ating pangangailangan, ang patas, ang Diyos ang sa dulo. Ang tamang pananalangin, ang Diyos ang una. Ang Diyos ang priority. Are you listening? Nakakalungkot kasi mga kapatid. Ang nangyayari, ang isinasakripisyo natin ay si Kristo dahil sa material na bagay. Hindi ang material na bagay alang-alang kay Kristo. Hindi yan ang panalangin. Are you listening? Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ang ating Panginoong Kristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan. Bakit ang halaga ng Espiritu ng karunungan at ng pahayag? Tingnan niyo ha, kapag tayo natututo sa Diyos, dahil binibigay sa atin ng Diyos yan, Espiritu ng karunungan, wisdom, and revelation, sa pagkakilala sa Kanya. Ang gustong ibigay ng Diyos, ang hinihingi ni Pablo, na ibigay sa mga taga-Efeso, bigyan mo sila, Panginoon, ng espiritu ng wisdom at ng revelation sa pagkakilala sa Kanya. Diga? Mahalaga ba yun? Ay hindi. Kung yan ay hindi mahalaga, bakit yan ang pangunahin? Bakit yan ang minimension ni Pablo? Alam niyo po, kapag tayo lumalagos pagkaunawa sa Diyos, ito po yung nagde-develop ng malalim na relasyon sa Diyos. At alam niyo ba mga kapatid, pag sinabi, number 2, ang ating punto na gustong pag-pray, ang antok mo po niyan ay fellowship. Number 1, faith, then fellowship. Ano ba ang ibig sabihin ng fellowship? Ay walking, again, closely with God. Walking closely with God. Kaya ang panalangin niya ay bigyan kayo ng espiritu, ng karunungan at kapahayagan. Dahil ang kailangan natin ay ang maging malapit sa Diyos. For without Him, we can do nothing. Are you with me? Dumami na ang pera mo. Walang magagawa yan sa panahon ng kaguluhan. Dumami na ang pera mo. Walang magagawa yan pagdating ng kagipitan, ng malalalang karanasan. Pero ang Diyos kayang mag-utos ng uwak kapag malapit tayo sa Kanya. Kanyang gamitin ng babaeng Sarepta. Hindi nagkakamali ang Diyos. Laging gusto niyang tayong malapit sa Kanya. Pero nga kalungkot, iniiwanan natin ang buhay pananalangin. Wala nang timyas, puro na cellphone. Kung gagamit ng cellphone, walang kinalaman sa pananampalataya. Dama naman natin yan sa ating puso kung tayo ay malapit pa o malayo Pero tayo, alam naman natin kung tayo ay malapit o malayo.
Mahirap pag sinungalingan ang katotohanan. Si Pablo, sabi nga niya, ako'y natuto sa wala at sa meron. Lahat ng bagay magagawa ko dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin. Kaya siya nagpapatuto na ang kailangan nyo taga-Efeso ay maging malapit sa Panginoon. Na makilala nyo siya, magkaroon kayo ng espiritu ng karunungan at ng kapahayagan. Sapagkat ang ating kalakasan ay ang Panginoon, mga kapatid. Are you with me? Ang kanyang request sa mga Efeso ay yung about sa kanilang faith, then yung fellowship, and that is fellowship first with God. Yan. To have fellowship with God means walking closely with Him. Living in communion with Him. Yung kayo ay merong pang communion. Ano bang communion? Pagniniig. Closeness. Alam mo yung pagniniig? Lalo na Tagalog. Ano? Meron pa kayong sharing ng Diyos in His life and purposes. Maintaining a relationship through faith, prayer, obedience, and His Word. Ako, sa pagtuturo ko ting umaga, ako natutuwa. Ako mismo yung natutuwa. Dahil marami akong naaalaalang masarap alalahanin sa kanyang mga salita na hindi ko maaalaala kung hindi ako nagtuturo. Kumusta tayo? Tayo ba nagbabasa pa ng Bible? O para tayong si Marta, aligagang-aligaga sa bagay ng lupa, pero walang panahong tumanghor sa Panginoon. Masarap gumawa na una munang tumanghor sa Panginoon bago sa mga bagay ng lupa. Alam niyo ba ang purpose ng knowledge with God? Is intimacy with God. Kaya panalangin ni Pablo, bigyan kayo ng karunungan, bigyan kayo ng, ano yan? Ng wisdom and revelation. Hindi ito bagong doktrina. I do believe hindi bagong doktrina. Kundi maintindihan lagi natin yung katotohanan ng revela na. Kasi sa totoo na, kahit naman ito basahin ng basahin natin, hindi naman ibig sabihin, unawa natin eh. May mga pagkakataong na tayo nagigitla, yun palang ibig sabihin nun. Di ka? Nakakatuwa pala yun. Paano mangyayari yun kung di ka naman nagbabasa lagi? Napapabayaan natin yun. Alam mo, intimacy with God ay laging yan pa rin ang pangunahin sa buhay. Ha? Hindi nga pat moderno na tayo eh. Nawala na yon. Hindi nga pat ang dami nating ginagawa, hindi na kailangan yon. Hindi nagbabago ang prinsipyo ng Diyos. Ha? Totoo yan. Kaya sa totoo na, sabi nga, siya naglalayo ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga gawa. Sa totoo na mga kapatid, kaya nakakapagod ang buhay, gawa na natin. Tayo na ang nagawa. Hindi na ang Diyos ang nagawa sa pamamagitan natin. Naintindihan niyo ba yun? Nakakapagod talagang gumawa sa pamamagitan natin. Pero kung tayo gumagawa sa pamamagitan niya, maganda yun. Pero imposible mangyari yun kung hindi tayo merong wisdom. Actually, ang wisdom, ang ibig sabihin ng wisdom, ay hindi lang pagkaalam, kundi paglalapat ng nalaman. Yan ang wisdom. Naalala ko yun. Okay. Ito, sabi, wisdom refers to understanding spiritual truth rightly. Ang karunungan ay tumutukoy sa pag-unawa sa mga katotohanan na tama. Ang sarap kung ikaw ay nakakaintindi ng Bible na tama. Hindi yung nabasa mo lang, may problema humayo ka at magbikti. Yun. Tama-tama yung verse na rin.
Ako'y problemado pa naman, nabasa yung tapat ni Judas, humayo ka at magbigti. Ay, mahirap yung hindi naiintindihan. Maraming katotohanan na dapat nating naiintindihan. Yung rapture, malimit nating mapakinggan, pero naiintindihan ba talaga natin yan? Yung 1,000 years reign of Christ, naiintindihan ba natin yan? Kaya kung naiintindihan natin yan, inaabangan ba natin yan? Halatang hindi natin naiintindihan. Bakit di naman tayo interested? Wag mo na Panginoon babalik, wag ka mo nang babalik, wala pa akong biyanan. Maniniwala ang katotohanan yan na nagpapagalak yan. Pag naiintindihan, yun ang wisdom. Refers to understanding spiritual truth rightly. Ang revelation naman ay God opening understanding to His truth. So, ang gusto ni Pablo talaga sa mga believers ay lumago sa kalapitan sa Diyos. Tama ba? Madali na magsimba lagi pag malapit tayo sa Diyos. Madali na magpatuloy sa kabila ng mga problema pag malapit tayo sa Diyos. Madali nang gawin ang mga bagay na parang napakahirap sa atin, pero nagagawa natin pag malapit tayo sa Diyos. Kaya ang panalangin pangunahin ni Pablo, maging malapit sa Diyos. Magkaroon lagi ng communion with God. Fellowship with God. Sa mga bagong baptize, sa mga matagal na baptize, isa pa rin ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging malapit tayo sa Kanya. Man, paano yun? Ipinapanalangin na magkaroon tayo ng spiritual understanding and revelation. Kasi, pwedeng alam natin ang Bible, pero nananatili pa rin malayo sa Kanya kung ito'y karunungan lang. Kaya kinakailangan ng wisdom, naiintindihan yung ipinahayag ng Diyos. Naiintindihan na ilalapat yung ipinahayag ng Diyos. Pwede kasi knowledge lang, pero hindi wisdom. Pag knowledge, very well informed about the facts, but not being affected by the truths. Sabi nga sa inyo, parang sa digmaan, nung humawak ng espada, yung espada ay bumauna sa kamay. Alam mo, mahirap yung, alaman mo lang ang Bible, pero hindi bumabaon sa ating buhay. Tama ba? Iba yun. Kaya paglabas ng simbahan, wala rin naman. Yun din pa rin ang ugali. Yung pa rin naman ang salita. Yun pa rin ang kilos. Ganun pa rin ang pananaw sa buhay. Hindi pa rin palabasan ng Bible. Hindi pa rin pala panalanginin. Wala rin plano pang magbigay sa Panginoon. Hindi pa rin nag-aakin ng kahalawa. Bakit? Nai-inform lang pero hindi natatransform. What we really needed is not just to be well-informed, but to be transformed. That is wisdom. Kumusta tayo? Nababago pa ba tayo ng salita ng Diyos? Araw-araw na lang Lunes. Araw-araw na lang Martes. Boring. Nothing happened spiritually. Alam niyo pa, meaningful ang mga bagay na material kapag unang-munang meaningful ang spiritual. Sa totoo, nakakaburyo kahit ang magkaroon na malayo sa Panginoon. Pag Kristiyano ka, amen? So, wag ko nating alisin sa bokabularyo dahil ito naman talaga nasa Bible. Ang laging pangunahin ay tayo ay magkaroon lagi ng kalapitan buhay sa Panginoon. Fellowship. Doon yung prayer ni Pablo sa kanila. Na sana'y bigyan tayo ng espiritu ng karunungan at ng kapahayagan dahil ang paglago is not only knowing about God, but developing a deeper relationship with Him. Deeper relationship with God, tulad ni Enoch. Alam natin si Enoch. Enoch walked with God. Hindi lang sa may Diyos. Pag sinabing walk with God, consistently, he lived in an ongoing relationship with God
not occasional contact. Ang ganda nun, no? Nabuhay kasama ng Diyos. Hindi occasional contact. Ako'y revive pag may anniversary. Ako'y revive pagka may food fest. Sana, pag-pray natin, walk with God, not by occasion. Pag sinabi walk with God, sabi ng Amos 3 verse 3, makalalakad baga ang dalawa, liban na lang sila'y magkasundo. Ibig sabihin, hindi pala saway si Enoch sa Diyos. Hindi sila magkakontra ng Diyos. To say that Enoch walked with God, he always agreed with God. Ang inyong mga mata nag-agree ngayon, pero hindi ko alam ang inyong puso sa Diyos. Amen. Kaya mga batid, kung tayo malapit sa Diyos, hindi ka matitisod. You are agreeing with God. Wala sa bokabularyo ng isang taong pinagpipray na maging malago, magkaroon ng spiritual understanding o wisdom and revelation, lumalago. Paano ka matitisod? Ang ibig sabihin ng lumalago, katulad ni Enoch, we are walking with God. To walk with God means agreeing with Him. Lord, sabi mo, sumimba, your wish, my command. Amen? Talaga namang, wala kayo sa pagsahod ng kamandag ngayon. Amen? Amen? Oo. Pag-pray natin yun. Pag-pray natin yun. Na tayo nag-a-agree sa Diyos. Paano magkakaroon ng fellowship without being, yung nag-a-agree? May nakita ba kayong fellowship na magkaaway? Meron na ba magka-fellowship na hindi magkasundo? Kaya nga disfellowship. Tayo, dinisfellowship. Ibig sabihin, hindi kasundo. So ang panalangin ni Pablo kay lumago sa wisdom, sa kapahayagan, anong idea? Para tayo ay magkaroon ng fellowship with God. Agree. Kaya nga sabi ng John, sabi ng CC, isa rin sa magandang kahulugan ng Enoch walk with God doon sa Jude 1 verse 14 and 15. Jude 1, 14 and 15. At nangyari, nang makipisan si Aksa, hindi Judges, Jude 1, 14 and 15. At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch, na ikapito sa bilang mula kay Adan na nagsabi narito, dumating ang Panginoon nakasama ang kanyang mga laksalaksang banal. Verse 15. Ano ba yan? Ba't hindi na ito kay Parang mali din yata ako, Mali. Kinupya na nga lang, mali pa. So ang idea doon, si Enoch ay humiwalay sa makasalanang mundo. Anong talata yun? Parang sa Jude yun Siya ay humiwalay mula sa makasalanang sanlibutan. So, ibig sabihin ng walk with God, yung fellowship with God, mga kapatid, yan yung purpose ng wisdom ay yung fellowship with God. Para tayo ay agree sa Diyos. Hindi lang amen ng amen. Masarap yung na-amen, pero yung ating buhay mismo ang na-amen. Tama? I agree, Panginoon. Kahit mahirap Panginoon gawin, pero tama ka. Tama ka. I will follow. Then number 3, dahil ito'y mahaba. Doon po sa verse 18. Verse 18. Ano sabi ng verse 18?
The eyes of your understanding being enlightened, ayan o, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. The word enlightened, pinapaalala na pag ikaw'y mananampalataya, ikaw hindi nabulag. At yung enlightened na yan, mga kapatid, Paul prayed that their spiritual eyes will always be talaga open. Bakit? Believers need understanding to see God's truth and direction clearly. Tama? Mahirap pong magkaroon ng maliwanag na direksyon kung ang ating kaisipan ay hindi mulaga. Di bali ng pikit ang mata, wag lang ang spiritual. Nanindihan niyo ba yan? So number 3, focus. Mahirap magkaroon. Ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, yaman sila may faith, then nandun yung magkaroon ng fellowship, at yung kanilang mata ay magkaroon ng pagkaunawa para magkaroon sila ng direction na maliwanag. Kaya sabi doon sa Colossians 1:9, ang sabi, be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Kayo ikay mga puspos ng karunungan ng kanyang kalooban, ng buong pagkaunawa, at ng spiritual na pagkaunawa. Sana ang ating spiritual na pagkaunawa ay yumayabong, lumalago, para tayo ay may maliwanag na direksyon. Para hindi tayo kung saan-saan ang pasok. Focus tayo. Amen? Kaya nga sabi ng Pilipos 1:19, that ye may approve things that are excellent. Hindi yung sa walang kakwenta-kwenta tayo nandoon. Naintindihan niyo ba yan? Lalo nung kami bata pa Kami noon, nung mga bata pa, kabarkada din namin, may mga asawa na. Ewan ko ay nakaranas ng gano'n. Ang aming kakwentuhan, mga kakahin, basta kabarkada. Abay, nagbarilan naglaro kami ng barilan. Ang kalaban namin kaka ko rin. At saka tiyo. Kaya sila ay gumawa ng Armalite na patpat. Bumili ng patpat yung ginagawa sa frame, nagalit ang nanay. Anong laking-laki mo? Sasayangin yung patpat na binili pang mahal-mahal, gagawin mo lang baril-barilan. Ikaw gay, ano? Naintindihan niyo ba kayo? Lalo naman yung isa, nagpapagayo, balbasin-balbasin ng makalagot. Nakakalungkot mga kapatid. Kapag hindi tayo lumalago mga kapatid, napapasok ba tayo doon sa hindi naman kailangan? Naintindihan niyo ba yun? Kaya nga sabi ni Pablo, doon naman sa taga-Pilipos, that ye may approve things that are excellent. Yan ang panalangin na tayo po ay mabuhay na hindi nagkakasaya. Naintindihan niyo ba yan? Hindi magustuhan lang. Dapat may focus. Kaya nga sabi ni Pablo, nililimot ko na ang lahat ng mga bagay na sa likuran at ako'y nagtutumuli sa mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako. Ang direction ay si Kristo. Kaya nga wag kang kikilo sa kanan at sa kaliwa. Ano man ang mangyari, diretso lang. Pero paano mangyayari yan? Kung ang ating isip ay sarado. Kaya nga yung isipan niya pang naliwanagan na. Ang sabi po ng verse 18 ating binasa, kumusta ho tayo? Tayo ba'y nasa linyada pa rin? Tayo ba'y nasa tamang linyada pa rin ng ating buhay Kristiyano? Si Kristo pa rin ba ang ating tinitingnan
sa buhay na ito. Ang sabi ng verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. Nahalaga po yung being enlightened. Ano ho? Para sa focus. Believers need understanding to see God's truth and direction clearly. Kaya sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng buhay, kabuhayan. Ang katawan natin, nakikita ang mga bagay. Ang katawang mata, nakikita ang mga earthly things. Pero ang ating spiritual eyes, nadidiscerns yung God's truth. Believers may possess truth but fail to understand or apply it. Pwede ka tayo ay mayroong katotohanan, pero bigo tayong i-apply ito. Enlightenment is God's helping believers understand His Word, discern His will, see life from God's perspective. Ang liwanag ng Diyos, ang kalinawan ng Diyos, ay tumutulong sa mga mananampalataya para maunawaan ang Kanyang salita. Ma-discern. Ano bang Tagalog sa discern? Halata. Mahalata. Maunawaan ang katotohanan, ang Kanyang kalooban. At makita ang Kanyang perspective. Ano ang perspective? Paanaw, plano, lakaran. Kaya mga kapatid, focus. Ang halaga ng pag-unawa para tayo hindi kung saan-saan papunta. Kaya mga lalaki, pag kayo iibig, pipihuhin ninyong yun na. Yun. Para hindi kayo pupunta pa rin kay Roselyn. Tama ba, Brother Jay? Tama ba, Jander? Walang makakagusto sa iyo. We need our mind enlightened, be enlightened for focus. No? Spiritual, alam mo, pagka tayo ay malabo, bulag, ay di tayo nalilito at walang direction. Eh mga kapatid, come what may, still come to know. Discern the will of God. Stand firm. Amen? Then, number 4, future. Future. Ito ang dapat maunawaan natin. Mga kapatid, hindi tayong katulad ng iba na walang pag-asa. Dapat alam natin itong ating pagkatawag ng Panginoon. Tingnan niyo po ang verse 18. Verse 18 ulit tayo. Sabi ng verse 18. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling. That ye may know what is the hope of His calling. Mga kapatid, tayo tinawag ng Diyos hindi para sa wala lang. Hindi ka iniligtas para sa wala lang. Ang gusto ay panalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso, mga kapatid, dapat ikaw ay maliwanag sa iyo na may future ka. Amen. Sa mundo nga ito, alam mo, Utoy, may future ka. O, gaganahan naman eh. Alam mo yun, Neng? Ako sa iyo, magwalis-walis ka na lang. Bakit? Wala kang future. Kaya mga kapatid, bakit iki dapat magpatuloy? Bakit kayo lumago? May future tayo. Kahit na nararanasan natin sa lupang ari, hindi ito ang ating future. Kasi tayo nasa present. Kayo ba may future? Paul wanted them to know the hope of God's calling. God gives believers assurance, purpose, and a future in Christ.
Ang pag-asa, mga batid, ay hindi tiyak. Ito'y kapanatagan base sa mga pangako ng Diyos. Siya panalangin ni Pablo. Mga taga-Epeso, hindi ko pinapanalangin kayo yumaman agad. Hindi kayo ay maging isang body sa lupa. Ang pinapanalangin ko sa inyo, ang inyong pananampalataya. Ang pinapanalangin ko sa inyo ay ang inyong fellowship, intimacy with God. Ang pinapanalangin ko sa inyo ay kayo ay huwag salawahan, huwag pabago-bago, huwag kikilo sa kanan sa kaliwa. Ang panalangin ko, doon maintindihan nyo kung ano yung direction ng Panginoon. Pwede tayong along the way nanghihina. Ako nanghihina eh. Minsan nadidiscourage din ako sa kapwa panalangin eh. Magaling na press na sinabi sa akin ng Panginoon ngayon na bakit ginawa ni Pablo ito kung ito'y mahinang gawain. Kasi nakakapanghina din naman. Diga? Pinanalangin mo, lalong nalayo sa Panginoon. Pinanalangin, magpatuloy, hindi mo nakikita. Ipinalangin mo pagpapala, pero hindi naman, wala eh. Ang daming parang panalangin na nothing happen. Pero wala, our labor in prayer is not in vain. Bakit? Ba't ginawa ito ni Pablo? Ba't ginawa ito ng mga propeta? Ba't ginawa ito ni Samuel? Ginawa ito ng mga apostol na tumawag sila ng mga deacon, wag lang maabala yung kanilang panalangin. Ibig sabihin, hindi biro yun. Tama? Pero nakaka-discourage din naman minsan bilang tao. Matagal ako nanalangin sa lote. Kailan pa yun? Naunahan pa tayo ng manok. Magaling pa yung manok, nakakagamit na ng lote. Bakit tayo di may nakakagamit na? No? Kaso lang, maganda yung ating. Kaya pag inaalay ko naman, doon nga dati tayo sa Ilaya gagapiranggot. Ngayon binigyan tayo ng ganito. Di balik ka na lang yung mga bagay. Pero sa totoo na, manalangin ka na manalangin na walang nangyayari. Amen. Nanalangin na kung maabot natin yung 260. Pero nung linggo, 197 uli lang tayo. Pag seryoso kasi isang bagay na ginagawa mo, ikaw yung nakakaranas noon. Pero hindi naman seryoso manalangin, hindi. Dinggin o hindi, wala lang. Kasi hindi naman seryoso eh. Pero kapag ikaw talaga seryoso sa Diyos, ikaw yung nakakaramdam bakit po walang nangyayari. Amen. Pero ako'y natutuwa, focus lang. Kaya kailangan ko, pagparin nyo rin ng pastor nyo, kailangan ko rin ng understanding para ang focus ko ay hindi nawawala. Maraming pastor, nawala na nga sa focus. Nag-sideline na. Nawala na. Nung mag-sideline, naging mainline. Nawala ang passion sa church. Nawala ang passion sa ministry. Bakit? Na-side track. Are you with me? Kaya pagparin niyo po ang pastor na sana hindi ganun. At ganyan din naman ang panalangin ko sa inyo. Na sana tayong lahat ay focus. Paano yun? Kailangan natin ng understanding. Discerning what is the will of God. Ang Panginoon, mga batid, hanggang sa kamatayan, not my will, but thy will be done. Yung future, ano ang future natin? Alam natin ang future natin. Doon sa Roma 8:28-30, anong future natin. Isa daw sa palatandaan na kayo ay magkakaproblema sa kidney, ay kulang kayo sa tubig. Ang palatandaan na kayo kulang sa tubig, laging tuyo ang labi. Baka kayo may problema na din nun. Ano sabi diyan? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kaya may tinawag ng Panginoon? Mga kapatid, may layunin kung bakit ikaw ay tinawag. Sa kaligtasan. Tinawag ka sa kaligtasan, hindi para dito.
For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Praise the Lord. Mga kapatid, isang araw, ang sarap na ng ating buhay. Amen? Yan ang ating future. May future ba kayo? Pag kami natiningin ng tandang, pag tiningin namin yung mata, kulay paminta, no? Pag ang balahibo ay medyo parang sibuyas, at ang paa ay nagluluya-luya, tapos ang korte ng picture ay papaya, ay may future yan. Tinula ang future yan. Mga kapatid, don't easily be discouraged. We have our great future. Ipinapaala ni Pablo, ang daming nating dadaanan dito, mga kapatid, pero ang ating buhay, pinapaala ni Pablo, yung ating future. Tingnan pa natin ang Philippians 1:6. Kaya kung iniwala mga kapatid, wag din ho kayong masyadong balaes kung kayo pamali-mali pa rin tulad ko. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Tayo pawang mga kinukumpuni pa ng Diyos. Tingnan po sabi, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So hanggat wala pa ang Panginoong Hesus, nag-perform pa siya. Man, basta focus lang. Tuloy lang, may future tayo. Gagaling din tayo. Amen? Huhusay din tayo. Babanal din tayo. Sisigla. May maganda tayong inaharap. Titus 1 verse 2. Ano ba ang ating pag-asa? Ano ba ating future? Ayun mga kapatid, meron tayong future. Isa sa future yung ating present purpose. Tayo ay iniligtas ng Diyos dahil may layunin sa atin. Alam mo kung bakit hindi pa tayo kinukuha ng Diyos? Talagang may pinagagawa pa sa atin ng Panginoon. No? Una, mag-aasawa pa si Ando. Kaya hindi pa kinukuha ng Panginoon niya, may purpose pa yan. Si Romel, yan ay nananalangin. Lord, ibigay mo na siya. Present purpose. May future tayo. May maganda tayo na harap, mga kapatid. Nang alaala ko nung kay bata pa, ang tatay at inay nagpupulong. Ako'y nandun sa ilalim ng hagdan. Dahil doon ako natayo eh. Dahil ang uso ang hagdan noon, nakagayaan. Tapos yung ilalim, higaan namin. Kaya nanay, pag inabot ng ihi, sa gabi, may naulan ako. Nasa loob ng bahay eh. Ilang beses ako nakaranas na ako'y naihian ng nanay. Kasi, siyempre, pagka natanda na, pagayan-gayan na lang. Sabi ko, yun, hindi naman ihi ng butikiri, lanag ako eh. Ang nanay pala'y masama na itinawa. Okay, naalala ko lang. Alam mo, ang dami kong karanasan ng bata eh. Nung ako'y nasa ilalim ng hagdan na yan, nag-uusap ang inay. Tatay, pasintabi ko sa inyo. Di inuuna ko yung Iko. Rico, ikaw yung panganay. Kahit paano ibibigyan namin ng pag-aaral, kahit vocational, pag nagtandaan kami at nawala, huwag mong pababayaan ng iyong mga kapatid. Ay ako yung sunod sa buhay. Ako na yan. So, ikaw, Risa, ikaw yung babae, sabi, isip-isip ko na lang mas matanda ako kay Risa, ito ay nilakdawan. Bakit? Ikaw naman hindi aalis. Wala ka namang magagawa. Ganyan din ako yung mag-worker. Ako ang pinakamaliit ang support. Lately ko na napakinggan, ano ka naman magagawa mo? Ano kang iyong totoong pagkatupagin? Kaya nga kayo mag-Bob Jones ang dami ko napakinggan. Ano kang
kung aabutin mo pa. Ikaw na may gayaan. Salamat. Pwede ang tao ay walang plano sa akin. Pero may purpose pala ang Panginoon. Amen? Sa kanilang lipon, wala akong napakinggan. Pero sa lipon ng Panginoon, meron. Pupunta pala ako ng dagatan at makakapangasawa ng saksakan ng ganda. Na, ang magkakaroon ng pogi, magkakaroon ng mga membrong mababait. Pero nung sila'y nag-uusap, wala. Wala. Kaya magandang pagtibay natin para lumago ka, para wag kang easily discouraged. May plano ang Diyos sa iyo. Amen. Hindi ka tatawagin ng Diyos nang wala lang. Amen. Hindi lang sa kaligtasan, dahil kung kaligtasan lang, nung tayo maligtas, patay na tayo. Dahil kung talagang ultimate aim ng Diyos ay maligtas ka lang, at the moment we believe, nasa langit na tayo. May buhay pa tayo. Alam mo na may press ko ito, may lumapit sa akin, nagbigay ng terabytes. Nangingiyak-ngiyak. Pastor, pagbalik ko galing abroad, dadalang kita ng garne. Yung pala, nung na-bless siya, walang plano sa akin ng tao. Pero may plano ng Diyos. Amen? May future tayo. Yung plano ng Diyos. Amen? Hindi ang Diyos katulad ng tao. Ng tao, puputol ng puno, gagawin daw lusong. Nung mapaliit, gagawing pamugbog. Nung mapaliit, gagawing batuta. Nung mapaliit naman, gagawing stick. Napalabis naman, gagawing toothpick. Napaliit naman, di kusot. Walang, klaro, ang Diyos hindi nagkakamali. Amen? May future tayo. Ano yung ating mga biyaya? Future glory. Wow. Praise the Lord. Si Madam A, nakailan ng Vietnam. At tuwang-tuwa ng pinapanood ni Christine, napainig ko okay, napapairit na din lang kay Madam A. Tuwang-tuwa, nakikigalak. Kala niya tuwang-tuwa, hindi naman ganun ka-glorious ang Vietnam. Diga? Mainit din. May tapat ng mainit doon. Sa tininan ko yung museum doon, yung kanilang history, ang dami palang naging abnormalities dahil ng missile. Yung mga sa gera noon. Malungkot din. Pero mga kapatid, kayo pa'y masayang kayo ay may future glory. Amen. Bet tayo ay wala lang ang pera, parang wala ng gloria. Nakakalungkot, Samantala si Pablo. Samantala itong mga ito, doon sa Hebrews chapter 11, nananariwa uli sa anyo dahil nagbabasa nga tayo at nagde-devotion pa. Sila'y pinagpapatay at napagtunayan nilang sila'y naglalakbay lang dito, sila'y estranghero, sila'y tumitingin talaga sa kanilang sa bayan na inihanda ng Diyos. Mga kapatid, ang ating future ay very glorious. We will be with God forever and ever. Wala nang kamatayan. Yun ba'y nakakagalak pa sa atin? Nako. Ano ang gusto mo? Marami. Then number 5, fortune. Hindi ito hope. Tapos na yung hope. Mamaya champion. C, numbers 18. Tingnan niyo po. The eyes of your understanding, being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Hindi ho tayo malas. Sterlor na. Hindi ka malas.
ikaw ay buenas. Tayo ay swerte. Ano yung fortune natin? Tinawag tayo. Ano yan? That ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance. Kanino? In the saints. Are you saint? Kayo ba'y mga banal? Kayo ba'y banal? Abay, wag yung takluban yan. Katotohanan yan ang dahil ng iba't ibang karanasan. Tayo pa'y very fortunate, mga kapatid. Dahil tayo tagapagmana ng Diyos. Amen. Oh, yung gayon may dating pa sa atin. Namamanahin ko. Langit. Ayaw ko pa ng langit. Sabi ko sa Utay, huwag ka masyadong tagahanga ni Kari. Dapat si Jesus. Dati, pagsagawa ay si Jesus, pero sa sports, si Kari. Talaga nakikipaglaban na talagang bukang bibig si Kari paggising. Dati, tamo ako, kulay na rin. Parang medyas ni Kari. Ano? Tapos nakakita diya sa may ano, Daddy, pagbibili ko yung akin nabili, may mas maganda pala doon. Sabi ko, huwag kang maging alipin ng iyong mata, ha? Hindi laging nakikita'y gusto at makakamtan. Tatagupak ang kita na yan. Hindi lahat na nakikita'y gusto. Alam, nakakalungkot, ano? Bata yun. Nawawala sa linya Napapagusto na kay Kari. Parang wala nang dating si Jesus Christ. Alam mo, tagapagmana ka, may dating pa ba yun? No? Kasi ang dami pa nating minimithi sa buhay na ito. Ang dami nating ginugusto sa buhay na ito. Kaya gusto ko sa tatay doon Pastor, wala na akong panalangin kundi ako'y gamitin ng Diyos. Ako'y 86 na. Doon pala tayo darating sa ganun. Pag 86 na. Wala akong ng panalangin. Nadaanan ko na lahat. Parang hindi man ako mayaman, pero ako'y nagkaroon. Wala na ikakong hangarin kundi ako'y magamit ng Diyos. Kaya ibig sabihin, hanggat marami ka pang hinahangad, wala ka sa focus. At hindi mo na-enjoy yung fortune na binigay sa atin ng Panginoon. Tingnan po sa Efeso chapter 3 verse 8. Efeso 3 verse 8. Ang sabi diyan, the unsearchable riches of Christ. Ang hindi mahagip, hindi matuklas, hindi maabot ng mga kayamanan ni Kristo. Amen? Kaya kayo masaya pa doon? Nakalungkot pagka hindi na. Ang ating panglasa sa spiritual na bagay pag hindi na. Tingnan niyo po, 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Tingnan niyo po, sabi, an inheritance incorruptible, lahat to ng atin, nasa atin, mabubulok yan. Totoo na. Yung pinakamaganda mong cellphone ngayon, isang araw gabukin na yan. Pinakamaganda mong sasakyan sa panaginip, yung nga problema hanggang panaginip lang ating sasakyan, wala pa naman tayo literal. Pero lahat ng bagay dito mabubulok. Pero ang ating fortune, amen, hindi fortuner, incorruptible, undefiled. Ano yung undefiled sa Tagalog? Hindi kumukupas ba yun? Walang dungis. Ano yan? Yan. Isang manang di nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Taga-Efeso. Ito ang gusto kong inyong laging maukil-kil at magunita na kayo'y napaka-fortunate. Amen? Salamat po. Kaya napakapalad ni Madam. Ligtas na, nakapangasawa pa ng fortunate. Ano sabi ng Hebrew 9:15? Ano sabi ng Hebrew 9:15?
dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa magitan ng isang kamatayan na ukol si katutubo sa mga nagsasalangsang na sa ilalim ng unang tipan. Ang mga tinawag ay magtanggap ng pangako na manang walang hanggan. Amen. Yung mana natin dito, pinag-aawayan eh. Matatapos naman, pero yung mana ng Diyos, walang hanggan. Kaya sabi niya, pinagpipuri ni Pablo ang taga-Efeso, sana ito yung huwag maaalis sa ating isipan. Hindi tayo malas. Mga kapatid, hindi tayo kawawa. Hindi tayo kulelat, Sister Mila. Hindi tayo kulelat. Sister Manilin, kung ligtas ka, hindi ka kulelat. Napakapalad mo nga. Ikaw pala ay maliligtas. Yun lang, hindi mapalad. Yung dumating, yung yan, kapatid dati si Padre Joey, yan. Napakapalad yan. Kalahin mo, gwardiya na, ligtas pa. Ikaw na yan, may baril. Amen? Kaya ba masaya? Ito ba'y totoo sa atin? Huwag ho nating mamaliitin ang hindi naman minaliit ng Diyos. Tayo ay napakapalad. Pagka inalis natin yan, mahihili tayo sa ating kapitbahay. Kaya may mga Kristiyanong nawala na sa linya eh. Nahili sa mundo. Alam niyo ba ang mundo? Nakita ba kayo ng mga inimbalsa mo? Tingnan niyo sarili niyo. Nakita ba kayo ng mga ini-inbalsa mo? Patay. Bago ilagay sa kabaong, mini-make-upan yan. Kaya mismo may mga taong may mga namatay na napugi ipagpatay. Naganda ipagpatay. Bakit? Wala na yung maduduming dugo. Maputla na. Ay minikapan pa ba? Bumata! Pumogi! Gusto niyo bang bumata? Gusto niyo ba pumogi? Gumanda? Magpaimbalsa muna kayo. Tapos may make-upan ka pa. Amen? Ano yung mga mundo? Bangkay na minikapan lang yan. Kaya mga workers, hindi kayong mali ng inyong pinili. Hindi malas. Amen? Kayong mga ina na minapagusto sa inyong anak na magpapastor, napakabuenas. Tama? Pero kung inyong mga anak na magaganda, pag-aalokan nyo sa puging unbeliever, wala kayo sa linyada ng Diyos. Amen? Pastor, may kotse. Baka naman maliligtas. Pastor, kalmukha ni Richard Gomez. Ano sinabi niya kay Jay? Meron tayo ditong goma. Ano sinabi niya kay Jerome? Ano sinabi kay Jander? Tinitilihan niya ng mga bakla. Hindi tayo malas. Alisin niyo kayo ay aba. Alisin niyo yan. Anak ka ng Diyos, tagapagmana ng Diyos. Hindi mo, bilyonaryo ka nga, ayun may isa sa baha. Sa baha yan hindi yan iyo. Kaya huwag kang matakot din. Kaya ako nakakapagturo sa mayor, nakakapagturo sa konsehal. Bakit? Anak ito ng Diyos. Man, are you confident? Tunay ba kayong anak ng Diyos? So, ibalik natin doon sa ganong isipan. Hindi kakornehan yan. Yan dapat ay ating na-treasure lagi sa ating buhay. Then, force. Ito yung panalangin natin. Tayo po yung may kapangyarihan. Tingnan niyo po ang verse 19 to 21. Okay, bilisan na po natin. Ang sabi diyan, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya. Mga kapatid, hindi ho tayo, yes, mahina tayo. Wala tayong may pagyayabang. Pero ang ating gloria ay si Kristo. Siya yung ating kalakasan. Yes, mahina ka, pero si Kristo nasa atin malakas.
Kaya wag mong sabihin ako'y ganito lang. Salamat nga ganyan lang. Pero yung nasa iyo, hindi ganun lang. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya. Mga kapatid, yung iba ngay tuwa may anting. Pero sa gigil. Pero mga kapatid, ang lahat ng anak ng Diyos, yung sabi nga ng Acts 1:8, and ye shall receive power. Ba yan ang sabi ng Bible? Kaya wag mo sabihin, hindi ko kaya. Kaya yan ni Kristo. Amen? No, kayo nag-preach sa Cavite, kita ng mga inyo, kayo nangangatal, namumutla nga ang ano. Sabi, pag-bring nyo nga, bigyan ko kabang kabadini. Doon nang kami nag-conference. Pero inisip ko ano mangyari Di rin alam mga sasabihin. Ako naman na nag-aaral na rin, hindi sila. Pero mga kapatid, ang sarap nga i-comfort. Ipanalangin natin mga kapatid. Panalangin ni Pablo kay sa Efeso. Mga kapatid, meron tayong force. Meron tayong kapangyarihan. Kaya mong tumagal sa mga pagsubok. Nini, pinagpipray ka namin. Pero dahil kung sabihin sa iyo, kaya mo yan. Jurek, huwag mo babawasan lalo ang buhok. Kaya mo yan. Amen? Sino ito may problema? Wala naman tayo Dahil pag wala kang problema, problema ka. Kaya natin, hindi dahil natin. Kundi dahil ng kapangyarihan na nasa mga mananampalataya. At basahin ulit natin ng talata. Masarap mag-comfort ng talata Kaya ako, mga kapatid, hindi ako nag-aral. Hindi ako tapos ng grade 1. Lumpo pa. Buhatin pa. Pero bakit nagpapatuloy? Kaya ng Diyos. Hindi ko kaya. Pero kaya ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw naman ay potential, tapos may Kristo ka pa, lalong wala kang dapat duwag. Lalong dapat tayo hindi pinanghihinaan ng loob. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating mga nagsampalataya, ay sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Verse 20, na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhay mag-uli. Ang involved nung si Kristo magbuhay, magbango mag-uli, power of God. At yan ang kapangyarihan na nasa atin. Kaya Diyos ang gumagawa, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Mga kapatid, magpakalupay-pay mo na, magpakatabang-tabang mo na, magpakahina-hina mo na, may kapangyarihan talaga tayo. Kaya kahit ikay manghina, ibabangon ka ng Diyos kung talagang mananampalataya ka niya. Are you with me? So dapat makita natin na mayroong force, mayroong kapangyarihan sa atin, ang Diyos. Kaya? Ewan kung kayong mga Bible student, meron pa kayong course o yung subject na yung parang kayo ay nagdi-declamation ba yun? Tawag doon? Kayo ba yung nagkaganon din? The cry of balintawak and the echoes answer back. Pambihira ako'y pinagayon, hindi mo na ako makalis sa wheelchair. Sa totoo na, yung hindi ka sanay humarap sa tao, tapos maggagayon ka. Ayaw ba, nagustuhan sa akin ng judge, yung diction, yung pronunciation, sila daw ay nakatungo sa akin. Ang pinapakinggan nila ay boses. Bakit? Ano daw ang magagawa ko? Pero nyo ba mga kapatid, nilaksan ko na lang ang loob. Sabi ko nila, may patapos din. Sa isang araw, itapos na rin. Okay, tapos na nga ako, nandito na ako. Pero nga kayo, yung pakimi-kimi, yung paarte-arte. Wala! Bigas panliligaw, lakas ang loob, wala akong mapasagot. Mas lalong dapat malakas ang loob natin sa Diyos. Bis sa kasalanan, ang lakas-lakas ng loob natin gumawa ng kasalanan. Ba't maggagawa ng katwiran, ikitap-tupi? May kapangyarihan ang Diyos sa atin. Amen? Pag ako'y pupunta sa unahan, nag-preach ako sa BMP, ilang gayon? 1,000. Para ako si Ate Priscilla Sabi ni Ate Priscilla, Pastor, sa totoo na, yung mga sinabi ko, hindi ko alam kung bakit ko nasabi. Wala naman ako Pastor Kopya
Ang ramdam ko, Pastor, ako'y nakalutang. Oo, yun ang sinasabi nung pumunta sa office. Pastor, talagang hindi ko alam yon kung bakit ko nasabi yon. Ako'y malimiti gayon din. Wala sa outline eh. Pagka ang kaharap mo na yung mga tao, tapos mga veteran pastor, nako, sa totoo na. Ay yung nakakatayo ay kinakabahan, ilalo pa akong bubuhatin pa. Pero kapangyarihan ng Diyos ang nakikita doon. Amen? Okay. Paul emphasized God's great power working in believers. God is still working on me. Ang Diyos may nagawa pa sa inyo. Ito yung kapangyarihan na nagbangon din kay Kristo. Ano ho? So, ang kapangyarihan ito ay available sa mga Kristiyano para tayo ay makapagtiis ng mga pagsubok. Kaya nini, kung nanonood ka man, kaya mo yan. Sa biyaya ng Diyos. Tama ba? Mga workers, ba't kami naman dumaan din? Sino ba nagmagit sa akin? Kailan lang? Pinalala sa akin eh. Sino mga kausap ko? Spanky yata. Si Angky yata, Pastor Franklin. Tanda kita, Iloy eh. Ikaw ang pinakamaliit ng support sa mga workers. Kasi si Pastor Nandes, wala rin plano sa akin yun. Hindi ka? Pero salamat ng Panginoon ay napakabuti. Kaya makakapag-taste tayo eh. Mga workers, kaya nyo yan. Loray, uminom lang ng tubig, kaya mo yan. Damihan mo lang lagi ang tubig at makakaraos ka rin dyan. Pag-pray natin si Lori Lee dahil siya po yung may UTI. Kulang sa tubig. Mula ngayon, drum-drum na tubig mong inumin. Sino ang may sinasagasang problema? Pagsubok ngayon. Kaya mo yan. Romel, kung mabastid ka, talagang hindi ka looban ng Diyos, ay paanhin siyang takda ng kapalaran. Ano? Kayo, ano man ang dinadaan nyo sa buhay, ay purihin ang Panginoon. Kung magmamana kayo sa akin, bago nakakuha ng ginto, ay puro mukhang ginto laang. Ito din yung kaya nating pagtagumpay ang mga tukso. May kapangyarihan tayo. At kaya nating maglingkod ng matapat. Kaya natin yan. Dahil may kapangyarihan tayo. At kaya natin lumago. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa atin. Amen? Pag ikaw, wala tayong kaya. Pero ang Diyos, siyang kapangyarihan natin eh. Hindi naman tayo eh. Then lastly, verse 22 hanggang 23, first place of Christ. Ito mga batid, ang pinapanalangin. Ito yung panukdulan eh. Dapat, taga-Efeso, si Kristo ang una sa inyo. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Amen? At siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Kayo ba'y membro ng iglesia? Kayo ba'y membro ng iglesia? Sino yung ulo? Siya, wag mo siyang ilalagay sa huli. Wala ikaw sa ibabaw, siyang nasa ibabaw. Nakakalungkot, ligtas ka, membro ka ng iglesia, bet hindi siya ulo. Amen? Ang panalangin ni Pablo, sana si Kristo talaga ang nangingibabaw sa inyo. Hindi ang business. Mga minamahal kong magsyota. Tanoy at saka si Rosemary. Kala mo nakakausap kayo naman ganyan? Tinan yung una-una, diga kayo? Diga? Kayo, no? Umaasbaran ko kayo ng harapan. Pero tuloy eh. Kasi alam nilang hindi ako galit. Concern lang talaga ako sa kanila. Amen? O kayo, kita mo, ba't ko kayang pangalanan? Kasi alam ko mamaya, sa lingkong di na-attend dyan.
Di ka? Sa totoo na. Yan ay tinatrato ko, hindi iba. Bakit pinagpipre ko? At kung ituwa sa inyong business, di kayo pinupost ko rin. Kasi lang wala nabili. Salamat sa inyong hanap buhay, pero pangunahin dapat si Kristo. Tama ba? Kasi siya yung kaiba-iba bawat. Tignan niyo po ang talata. Basahin natin, dito na lang ako magtatapos. Sa talata niya, maraming talata. Sa Colossians 1:18, siya din yung ulo. Sa Matthew 28:18, sa kanya binigay ang kapamahalaan. Ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng bagay pinasuko niya. Ikaw ba'y suko na? Ba may alien? Akala mo lahat ay pinasuko tapos ikaw ay hindi? Kasama ka ba sa pinasuko? Ang panalangin ni Apostol Pablo sa Taga-Efeso, sana maintindihan mong dapat si Kristo talaga nangingibabaw. Mga workers, siya ang ating pangibabawin sa ating buhay. Hindi tayo gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Dapat si Kristo talaga lagi nasa ibabaw. At ang lahat ng bagay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Siya yung pangulo. Sa lahat ng mga bagay. Kaya kung kayo membro ng iglesia, hindi tayo ang ulo. Huwag nating sapawan si Kristo. Tama? Kamusta tayo? Sana hindi natin pangungunahan ang ulo. Verse 23. Last. Na siyang katawan niya. Nakapuspusan niya yung pumupuspos ng lahat sa lahat. Si Kristo ang pumupuspos. Hindi ang trabaho niyo. Hindi ang asawa niyo. Hindi ang anak natin. Si Kristo ang pumupuspos. Dapat makita natin yun. Amen? Kumbaga, hikaw na lang. Ang van. Wala akong maalala mamahaling sakyan eh. Tesla. May mas mahal pa daw sa Tesla. Yung Lattes. Palamuti na lang yan. Pero talagang pumupuspos ay ang Panginoon. So, ang panalangin niya sa Efeso, sana wag mababaw ang tingin kay Kristo. Amen. Mas mahalaga si Kristo pag-araw ng linggo. Tama ba mga batid? Hindi ang inyong trabaho. Mahalaga pa rin si Kristo pag linggo. Tama? Mahalaga pa rin si Kristo. Sabi ko sa aking asawa, mahal ko ikaw, pero mas mahal ko si Kristo. Mag-aaway tayo dahil ni Kristo. Magkakabati tayo dahil ni Kristo. Salamat naman, magkaaway kami ngayon. Amen? So yun po ang ating mensahe. Ang panalangin ni Pablo sa Taga-Efeso, kauli-ulihan, dapat si Kristo ay first place. Tayo pong manalangin.